Isang mapayapang hapon, Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa DZRH Radio at sa mga nanonood sa DZRH TV, lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Ang sining ay hindi lamang isang anyo ng pagpapahayag. Ito rin ay isang makapangyarihang sandata para sa pagbabago. Sa kasaysayan ng Pilipinas kung saan ang mga kababaihan ay patuloy na nakikipaglaban para sa katarungan at pagkakapantay-pantay, ang larangan ng sining ay nagiging mabisang tinig ng kanilang mga hinaing at adhikain. Mula sa mga likhang nagpapakita ng lakas ng mga babaylan hanggang sa mga obrang nagbibigay pugay sa mga modernong kababaihang tuloy na nakikibaka sa mga hamon ng lipunan, ang sining ay nagiging daluyan ng mga kwento ng katapangan, pagkakaisa at pagbabago. Dahil dito, mahalaga ding kilalanin ang mga espasyo kung saan maipapakita ang mga kwentong ito, sa pamamagitan ng mga museo, eksibisyon, at iba pang malikhaing proyekto. May pagkakataong itanghal hindi lamang ang kanilang mga tagumpay, kundi pati na rin ang kanilang mga sakripisyo. Sa hapong ito, samahan ninyo kaming talakayin kung paano ginagamit ang sining para sa pagpapalakas ng mga kababaihan at sa paghubog ng mas inklusibong lipunan, kasama ang tanyag na visual artist and women's advocate na si Sandra Torrijos. Magbabalik ang Art to Art pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Nandito pa rin tayo sa Art to Art at kasama natin sa hapong ito para sa ating espesyal na International Women's Day episode, ang tanyag na feminist artist na si Sandra Torrijos. Magandang hapon sa inyo, Sandra. Magandang hapon, Lisa. Welcome sa aming programang Art to Art. Maraming salamat sa invitasyon din. Maraming salamat. And of course, Happy International Women's Day. Sinelebrate natin ito kahapon, March 8. Yeah. Yes. Pero sa buong buwan naman ng Marso ay nakalaan ito para sa ating mga kababaihan. Kaya pasok pa rin ang ating episode ngayon. Yes. Okay, so magbalik tanaw muna tayo, Sandra. Okay. Maari mo bang ibahagi kung paano nagsimula ang interes mo sa sining? At what inspired you to choose this path, especially to make it your career? Nung bata pa ako, mahilig na ako. Pero hindi namin tinatawag o hindi ko tinatawag na sining yun eh. Naglalaro lang ako nun eh. So, nung araw, wala naman masyadong mga laruan na meron tayo ngayon. So, we create our own toys, no? So, kung bangka, posporo, at saka dahon siguro, tapos palalangoy namin, ganyan. Or putik, no? Meron kang lata, gagawa ka, yung lata ang molde mo, tapos gagawa ka na ng sculpture. So, basically, laro lang talaga. And then, later on, medyo napansin ko, meron akong gustong sabihin. Siguro mga 14 years old na ako noon. Pero hindi ko alam kung ano yun. Ang
unawa ako sa sarili ko, gusto ko yung gumagawa ako with my hands, no? So, naisip ko ang visual arts, no, na gawing journey para, actually, naghahanap na ako noon eh. Ano ba yung gusto kong sabihin? Meron akong gusto sabihin pero hindi ko alam yon. So, later on, na-realize ko yon. Nasa boses, nasa kababaihan ng aking misyon at bisyon, ano? So, syempre, pagdating sa college na, tuloy-tuloy na yung pag-aaral mo, pero parang fate na rin ang nagdala sa akin doon Kasi nung una, kung maikwento ko sa'yo, nung elementary ako, sa St. Mary's College, ang founder nun, si Francisca, Mother Ignacia del Espiritu Santo, no? Siya ang unang nagtatag ng kumbento ng Beaterio dito sa atin, I think mga 1700s, no? Tapos, nung high school na ako, Central Escolar University, ang mga founders, feminist din pala. Sila Librada Avelino, Carmen de Luna. So sabi ko, parang talagang nandun hanggang sa mapunta na sa UP. Ano? So, ganon. Okay. Pero what really, kumbaga, meron bang parang tipping point na nag-decide ka talaga na ito ang magiging career ko? Career. Were you like a young adult after graduation? After high school, talagang alam ko na na ito Although nakikita ko kasi yung mga classmates ko nagda-drawing, sabi ko kaya ko rin yan. So ginaya ko, but ako lang yung talagang nag-pursue sa batch namin. Ano? I see. Talagang parang meant to be. Ika nga. Okay. So, mula sa 1980s, you've already been active sa women's movement at nakilala bilang isang feminist artist. Paano ka unang namulat sa mga issue ng kababaihan? Okay, binabalikan ko nga sabi ko, meron akong nabasang article noon sa Panorama tungkol kay Zenaida Amador. Tapos sabi ni Zenaida Amador, hindi lang babae, kailangan i-prove mo pa yung sarili mo Sabi ko, So, that stuck with me It's a until man's now. world, no? Oo. Until now, naalala ko pa That means, it made an imprint on me. And then I said, oo nga, kasi yung mga ibang lalaki, ganito, mas ako pa yata yung humahawak ng martilyo, yung mga ganon. So sabi ko, there's something there, but it wasn't really in my consciousness na you have to prove yourself. Yes. No? Hindi, I was just being me, being active, proactive, shall we say, and having a mission inside me, which is when I entered college, I already became a member of Lingkod Sining. So nandun talaga yung seed na yon to make art of service to people. Okay, all right. And how did yung advocacy to, champion women influence the themes of your artworks? The advocacy of women. Well, in 1984, sumali ako sa isang women's group, Kalayaan, Katipunan ng mga kababaihan para sa kalayaan. So doon, they were older women. So like mga 7-10 years older. So parang mga older sisters ko. So sa kanila ako pinapanood ko sila, hindi nila alam kung how they behave, how they analyze, ganon. Although ako, visual artist, more tahimik, ganon, more drawing, no? But they eventually influenced my courage, no? My intensity to pursue it. No? So I'm very focused because also of the models I had around me. Okay. And of course, you've showcased many notable works like your mural sa pagbangon ng mga ina for the CCP and the mosaic sculpture Dakila for the UP Center for Women's Studies, among many others. So what do you think resonates most with the people about your pieces? Okay, sa pagbangon ng mga ina, it's a 13 feet by 43 feet mural. No? Which was a grant from CCP in 1989. No? And doon, binuhos ko talaga yung mga women ko na nakabalot. Bakit? Kasi kailangan maging aware muna tayo, makilala natin yung problem natin, yung state natin, nakabalot. You're not liberated, you're psychologically maltreated or violated. So I showed that, no? But they were wrapped
Yeah, with like a cloth, no? And then I see. in the middle panel, there's this woman, si Lorena Barros. She was an activist in the 70s, no? And started Makibaka. So that was the first and foremost talagang proactive women's organization politically, no? Okay. And yung sa gitna, merong dalawang dancing women na nag-a-unwrap. Apropos dancing. Yeah, I love ballet because going to yes, I yes. love ballet kasi I learned so many things about expressions and movements, you know. So so they were dancing and freeing themselves, and also because sa Kalayaan kasi when we celebrate, we dance together. Parang mga like witches or talagang let go. Yes, So yes. Oo. and then I think yung images na doon sa pagbangon ng mga ina is a statement per se na eto tayo, eto ka, eto ako, ganun ako. Okay, kailangan kong tulungan ang sarili ko na maging malaya. Okay. Ngayon, pagdating sa Dakila, so remember, it took years to reach Dakila. I did Dakila 2008. The other one's 1989, 1990. Oh, wow. So many years in later. that process, it's your journey, your learnings during that process. And then with Dakila, it's it's who you are. No, dakila ka, ikaw ay isang babaylan, powerful ka. Itong simbolo mo, dapat mong akuin kasi ikaw to bago pa dumating ang mga Kastila. Yeah, so may works akong negative nga siya, pero I always put something hopeful. Yeah. I don't leave you feeling depressed because we don't need that. Yeah. No, because during those times, you remember in the 1980s, meron tayong mga People's Tonight, meron tayong mga very literal na talaga yung crimes sa front page and all that, no? So sabi ko, no, I don't want that. That has to change. And I think with art, with stating the facts, but give hope, give something to look forward to, give something that people can imagine and envision. No? Yes. So, ganun yung naging journey ko. Okay. Well, in that journey, in that evolution as an artist, sa dami ng nalikha ninyo over the years, do you have any personal favorites? Masasabing yung pinaka-memorable para sa inyo? Sa tingin ko, yung rap figure, kasi tumatak yun eh. Tapos, yung Dakila, si Dakila, kasi hanggang ngayon, kasi para siyang halaman na umusbong at nagbigay shade sa tao. Kasi ang symbolism kasi nun is about love. It's about being a babaylan. It's about improving yourself, no? Learning, ganon. So, yun, I think it's an image na gusto kong maalala lagi na makakatulong to, magi-inspire ito para sa akin. Okay. I guess it's like asking a parent to pick your favorite child, ano? Pag ganyan din. Mahirap. Pero mahirap. Mahirap, yes. Okay, so since 2004, nakabase po kayo sa Dusseldorf, Germany. What brought you there, and how has Germany influenced naman your own art? Sa tingin ko, it's fate. No? I met some German women and we became very, very close. They're really wonderful women, beloved women. No? And then I tried to go, I went there because when I was studying in college, na-influence na talaga ako ng German expressionist. No? At saka yung works ni Katie Colvitz. So sabi ko, this is the time to visit this land. No? So I went there and I nag-resonate ako sa culture nila. I don't know why, but ganun lang, swak eh. So, since then, I keep coming back and forth. And then, what I've learned is more discipline, more focus. And what I've learned from my German friends there is really serious, ibang klase, seriousness of, kasi sa mga Germans, if you're talking serious, talk serious. You don't put in any joke, right? Tayo kasi iba naman. Tayo, sila, so magandang combination para sa akin. Okay, and
Well, ano ang patuloy na nagpapabalik naman sa inyo sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Aba, syempre, mahal ko ang Pilipinas kasi talagang napakaganda ng Pilipinas, sa totoo lang. Tsaka yung mga tao. Ibang klase, ibang kultura, no? But really, I'm very touched, no? Especially at this time in my life. You know, every person on the street or may ngingiti sa akin, ngingiti din ako, no? Yung openness ng heart, you know, siyempre, nandun ako sa Quirino Highway, naglalakad dito, makausap ko yung nagtitinda, yung tricycle driver. Napaka-natural, this is something, there's something special about this and about them, no? Tsaka nung maliit pa ako, sabi ko, well, hindi naman maliit, mga college ako noon, na huwag mong kakalimutan ng tinubuan mong bayan. Tsaka siya nagpakain sa iyo yung tinanim natin dito, no? So, yun ang akin. And of course, meron din kayong mga proyekto na ginagawa dito sa kasalukuyan sa Pilipinas, no? Ito yung Tandansora Women's Museum. Yes, okay. We'll hold that thought. Okay. Marami pa po tayong pag-uusapan kasama ang premyadong visual artist na si Sandra Torrijos. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto. Update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating arts calendar. Sa musika, magbabalik sa Pilipinas ang premyadong Filipino pianist na si Rowena Arrieta para sa isang pagtatanghal kasama ang Philippine Philharmonic Orchestra. Tampok siya sa PPO Concert 6 Homecoming sa March 14, alas 7:30 ng gabi sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati, Makati City. Tutugtugin niya ang Tottentans o Dance of Death ni Franz Liszt na batay sa Day of Wrath mula sa Requiem Mass. Tampok din ang PPO Guest Concert Master at Artist-in-Residence na si Diomedes Saraza Jr. na tutugtugin naman sa violin ng The Lark Ascending na base sa tula ni George Meredith. Inihahandog ng Viva Voce Voice Lab ang operatic tenor na si Mark Christian Bautista sa isang concert matapos ang 8 taong pag-aaral sa United Kingdom. Pinamagatang Homecoming Ace Warray Musical, ito'y gaganapin sa March 11 alas 7 ng gabi sa Manila Piano Salon, Ronak Lifestyle Center, Paseo de Magallanes, Makati. Sasamahan siya sa piano ni Camille Lopez Molina. Nagtapos na may karangalan si Bautista mula sa Guildhall School of Music and Drama at tumuloy na kumuha ng kanyang master's degree sa Guildhall Opera School. Sa panitikan, isasagawa ang 3 taon ng Philippine Book Festival mula March 13 hanggang 16, alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi sa Mega Trade Hall ng SM Mega Mall, Mandaluyong City. Libre ang pagpasok sa naturang festival kung saan may mga exhibitors mula sa iba't ibang publishing companies. Magkakaroon din ng mga book launch, book signing, panel discussion, workshop at exhibit. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Usapang sining at kultura para sa lahat. Art to Art. Andito pa rin tayo sa Art to Art at kasama pa rin natin ang tanyag na Filipino visual artist at curator ng Tandansora Women's Museum na si Sandra Torrijos. Okay, before tayo nag-break, Sandra, you mentioned the Tandansora Women's Museum. Isa sa proyekto na pinagkakaabalahan mo ngayon. It's in Quezon City? Yeah.
This was your dream project from way back when in the 1980s? 1993, 94. 1993-94. So, again, magbalik Danau tayo. How did you come up with the idea for the museum, and what inspired you to pursue this project until its completion? Well, the idea started when I was in Germany, when I visited the Women's Museum in Bonn. And then, nung umuwi na ako, nanaginip na ako. Sabi ko, ang ganda nito. So, I told a friend about this, no? Si Aida Santos. And we started dreaming together and did a short concept paper. But then, of course, one can say na talagang hindi lang, marami pang ibang women ang nananaginip ng parang museum natin. Ano? Ito'y, ang Tandansora Women's Museum ay nasa Tandansora Shrine. Location niya doon. At nagsimula ang idea nito nung bumalik ako rito sa Pilipinas noong 2023 ng March. So, parang, kwento ko na kung paano nagsimula. No? Yes. This was after the pandemic na. Yeah. Naimbitahan akong mag-exhibit. So, akala ko solo show lang. So, dinala ako doon sa building. Sabi ko, medyo malaki rin for a solo show. Pero kaya, marami namang work sa'yo. Okay. Yes. Tapos later on, nag-develop siya. On the third meeting, si Mayor Joy Belmonte na yung kausap ko, no? So, and then, when I went home to Germany noong April 2023, doon na, nag-develop na, you know. Pero sa pakiramdam ko, talagang, kumbaga, tinalaga ng pagkakataon ng tagapagdikha siguro. Kasi lahat ng kailangan ko, dumarating. Yes. Pagkaalis ko, si Charo Cabarda, isang historian natin, historian sa Samar, pinadala na ako ng mga articles. So, nag-concentrate na ako. And then later, nagde-develop na yung idea na kailangan Women's Museum na yung focus sa yung her story natin. Paano ba tayo ano ba ang kababaihan bago dumating ang Espanyol, no? So, siya, from Babaylan until sa contemporary women's movement. Yan. And then, when I came back noong 2024 ng November, lahat ng mga nami-meet ko, lahat ng researches, ganun din eh. May tumutulong eh. Pati sa amulets, pati sa mga libro, ganyan. So, yeah, until, yun nga, na-meet ko na rin si Sister Mary Jan, binasa ko yung mga libro niya. And so, yung idea, I'll talk about the idea, nag-full circle sa Babaylan feminist. Ito is para sa akin, nakikita ko kay Sister Mary Jan Manansan bilang isang madre at aktivista. Kasi dun sa her story natin, marami tayong mga babaylan na pumunta sa mga ibang direksyon. May sa bundok, mayroong nagbiateryo, ganyan, no? Hanggang sa ngayon pa naman. At even yung mga lumalaban sa mga Amerikano o sa ay meron the spiritualities there of the Filipinos. Okay. And bakit si Tandansora ang napili ninyong maging simbolo ng museo? Yeah, kasi nga, unang-una, nasa Tandansora Shrine siya, at saka si Tandansora talaga ang, sa tingin ko, para sa akin, no, na sumisimbolo ng isang napakadakilang ina at sabihin na rin nating mandirigma kasi kasama siya sa katipunan, no? At dahil marami siyang katangian na maaari nating i-emulate or gayahin, no? Yes, gayahin, no? Tulad ito ng pagmamahal sa kapwa, pagiging mapagbigay, matapat, no? Matapang, may pagmamahal sa bayan, nagbibigay serbisyo sa bayan, no? Yung mga katipuneros, tinulungan niya, ginamot niya. Pinakain, no? So, I mean, 84 years old, sumali siya sa katipunan. Di ba pag medyo 70s na tayo, medyo tahimik na, no? Pero siya, hindi. At ang huli pa niya sinabi, kahit yung siyam na buhay ko, ilalaan ko pa rin sa aking bayan. Ang pagmamahal niya sa bayan. Yes. At sa kapwa. Talagang yun yung naghari, ang pagmamahal niya sa bayan. Yeah. Okay. Binibigyan nga siya ng pensyon ng mga Amerikano eh. Hindi niya tinanggap. Kasi sabi niya, walang kabayaran ng aking serbisyo sa bayan.
Okay, well bilang curator ng Tandang Sora Women's Museum, paano nyo naman pinipili ang mga artworks at ang mga kwento ng kababaihan na nais nyong ipakita dito? Yeah. Unang-una, sabi ko sa sarili ko, kailangan pantay tayo. Ibig sabihin, hindi lang nasa Tagalog region, meron din tayo sa Visayas, meron din tayo sa ating mga kapatid sa Mindanao, mga Muslims. Siyempre, ang research namin, mga 4 to 6 months lang halos, or 8 months. Maraming research na kailangan gawin kasi wala namang iisang libro ng tungkol sa kababaihan. Lahat, meron doon, meron. So, yung representation na maano sila, ma-representa sila sa bawat section ng aming walls. No? Okay. And meron bang particular na kwento o artwork na tumatak talaga sa inyo? Sa akin, yung kwento, of course, nandyan si Tandang Sora, no? Yung idolo natin. Ang isang na-discover ko at nakilala kong babae ron is si Cassiana Nacionales. Siya yung panahon ng Amerikano na yung sa Balanggiga Uprising, siguro narinig na natin yung Balanggiga Bells, no? Na kinuha ng mga Amerikano. Nung nag-uprising sila, isa lang siyang babae na sumali sa pakikipaglabanan. At may ginawang documentary film dito na may hawak siya sa kanan niya na bolo at sa kaliwa ay rosaryo. So, yung faith niya nagpalakas sa kanya para lumaban din. No? At itong faith na ito ay hindi lamang sa kanya, kundi makikita natin ito sa mga katipuneros din. Makikita mo, meron silang amulets na mga mata, tapos at meron ding yung sa mga babaylan natin, pumasok ito sa mga beaterio, sa mga madre, nandiyan si Sister Mary Jan, nakikipag-rally, pero, ora et labora, or ora et laban ngayon. Dasal at pakikipaglaban. Yan. So, at isa pang article na discover ko, sabi ng isang article na yon, sabi ng Amerikano, bakit ba itong mga Filipinos, ang tatapang, bolo lang naman ang gamit nila. Kami, mga baril, Ako, ang analysis ko ron dahil sa yung kanilang paniniwala, ang nagpapalakas din sa kanila para lumaban. Kaya mahalaga yung spirit and the balance of spirit and matter. Okay. Well, mahalaga syempre yung mga contribution ng mga nakasama din ninyo sa pagbuo ng proyektong Tandang Sora Women's Museum. So, sino-sino ang mga tumulong sa at sumuporta sa pagbuo ng museo? Marami sila, marami. Pero ang babanggitin ko na lang, unang-una si Mayor Joy Belmonte, si Senator Risa Hontiveros, dahil unang-una, hindi makakasituparan to kung hindi yung vibration natin, ng mga kawimenan, na magkasama-sama sa isang vision na mangyari ang Women's Museum. No? At pangalawa, syempre, ang mga kawimenan, ang mga kasama natin sa mga NGOs, sa mga iba't ibang sektor, sa mga magsasaka natin, lahat ng uri, no? Yes. Kasama natin. So, sa ganun, hindi mahirap na magsabi ng particular kasi no? But lahat ba sila mga babae? Yes, o meron ding mga lalaki na sumusuporta? Merong isa sa Patamaba, isa itong offshoot ng Kabapa. Meron na silang mga lalaki daw kasi ito yung mga informal sectors na sa bahay gumagawa, yung ganon. Meron na rin sila yung mga anak-anak nila nag-umpisa sa ganon. Okay. Alright. So, ngayon na natupad ang inyong dream project. Ano ang nais mong matutunan ng mga bumibisita sa Tandang Sora Women's Museum? Sa palagay nyo, paano nito mababago ang pananaw ng mga tao tungkol sa papel ng kababaihan sa ating kasaysayan? Unang-una, ang museo ay para sa lahat. No? Gawa lang ng ating history, nagpo-focus tayo ngayon sa women's
stories dahil sa nakaligtaan ng mga historiador natin o kung minsan banggit lang no ang kontribusyon ng kababaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. At ang kababaihan ay giver of life, no? So, ang sa akin, bawat section sa museum ay may napakahalagang leksyon na naibibigay ang mga kababaihan dito. Ang kanilang katapangan, ang pagsisilbi nila, ganon. Pero, hindi ibig sabihin na to na dapat ma-abuse yun, ano? But to respect, to understand that ang babae ay hindi lang babae, no? At I want to point this out kasi minsan narinig ko sa mga kabataan yung mga bad words, no, mga curse words. Sana wag nang gamitin yon kasi hindi naman tama yun. So, para sa akin, pagdalaw nila sa museum, dahan-dahan nilang basahin, namnamin nila ang istorya ng bawat isa. At sa palagay ko, katulad ng nangyari sa akin, na-inspire palalo ako ng mga kababaihan na nakilala ko sa aming research. At mas nabigyan sila ng buhay ngayon. No? And I hope mangyari sa kanila yon at ma-share nyo rin sa inyong mga kasama, kaibigan, kapatid, na eto, natutunan ko, no? Pag-usapan natin, ganyan. So, yun po. Okay. Maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aming programa, Sandra. And of course, bago tayo magpaalam, anyayahan mo naman ang ating mga viewers and listeners na bumisita sa Tandang Sora Women's Museum. Saan ito matatagpuan at may entrance fee ba ito? Kayo na po ang mag-imbita. Salamat po. Mga kasama, mga kababayan, pasyalan niyo po ang Tandang Sora Women's Museum. Marami po kayong matututunan dito. Tulad ng aking paglalakbay sa museyong ito, no? Sa paggawa namin ng museyong ito. Sa Tandang Sora Shrine po ito. Paki-google na lang po sa Banlat Road, no? Barangay Tandang Sora. Nagbukas po kami nung soft opening nung February 8 at marami pa kaming inaayos pa. So, i-announce na lang po later yung talagang opening niya. Pero subaybayan niyo po, abangan niyo po sa social media ang pagbubukas ng Tandang Sora Women's Museum. Pasyalan niyo po. Maraming pong salamat. Alright. Hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Makuhay Lizalde, nagpupugay sa artistang Pilipino.